Dalawang matagal ng magkaibigan ang nagpasya na magtulungan sa negosyo. Ang isa ay isang bihasang tagapagsalita at ang isa ay isang mahusay na inhinyero at ang kanilang layunin ay kumita ng $1 trilyon. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Trillion Game mula sa taon ng 2023. Ang isang magandang dalaga na si Kirika ay pumasok sa isang gusali ng isang malaking kumpanya na kilalang Dragon Bank. Siya ang anak ng presidente ng kumpanya kaya nasa lugar siya upang gawin ang mga panayam para sa mga bagong empleyado. Samantala ang isang lalaki na si Gaku ay nagsasanay para sa kanyang panayam sa harap ng isang salamin sa banyo. Si Gaku ay nangangarap na magtrabaho sa kumpanyang ito mula noong siya ay bata at ngayon ang araw na yon upang makamit ang kanyang pangarap. Ngunit siya ay isang nerd na kulang sa anumang kasanayan sa pakikipag-ugnayan at siya ay labis na kinakabahan at gumawa ito ng isang pagkakamali sa harap ng recruiting committee. Hindi rin ito magawang makapagsalita ng malinaw ngunit bagamat siya ay isang nerd mayroon itong pambihirang kakayahan pagdating sa computer at natutukoy nito ang ilang mga butas ng sistema sa Dragon Bank na magagamit niya upang ma-hack ang buong kumpanya. Nakita ni Kirika ang kanyang talento at napili siya gayunpaman si Gaku ay kailangan pa rin dumaan sa training session kung saan maaari pa rin itong matanggal kung hindi siya gaganap ng maayos. At matapos na umalis si Gaku isa pang aplikante na nagngangalang Haro ang dumating para sa interview at ito ay mas kumpiyansa at mayroong pambihirang komunikasyon at mapanghikayat na kakayahan. At sa labis nitong kumpiyansa nagsalita ito ng magaling at napabilib si Kirika kaya napili rin siya ng dalaga. At sa labas ng gusali nang sinubukan ni Gaku na bumili ng inumin mula sa vending machine ang kanyang pera ay lumipad mula sa kanyang kamay at nang sundan niya ito biglang lumitaw si Haro at kinuha ang pera sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas para makuha ito. At doon kinilala ni Haro si Gaku bilang ang kanyang dating kaibigan at nagkasama sila sa nakaraan nang pinahirapan si Gaku ng ilang bully para sa pera. At dumating si Haro sa lugar upang talunin ang lahat ng ito ngunit ang laban ay nakunan ng isang CCTV at nang makita ito si Haro ay natatakot na baka paalisin ito sa paaralan dahil sa nangyari ngunit ginamit ni Gaku ang kanyang kakayahan sa computer upang ma-hack ang seguridad ng CCTV na yun. At doon binura nito ang footage kung saan nakita si Haro na nakikipag-away sa mga bully para sa kanya at sa paraan na ito ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula sa panahon na yun. At balik sa kasalukuyan sinabi ni Haro na palagi itong nagtatagumpay sa pagkuha ng mga trabaho pagkatapos ng pag-aaral nila. At binago nito ang kanyang trabaho ng ilang beses at ngayon ay magtratrabaho na sa Dragon Bank ngunit si Gaku ay palaging kapuspalad sa ganitong pagkakataon. At pagkatapos ng ilang araw habang nagtratrabaho si Gaku sa kanyang side job bilang isang tagalinis ng salamin sa gusali ng Dragon Bank dumating din si Haro at sinabi na huminto ito sa kanyang trabaho sa Dragon Bank. Gusto ni Haro na simulan ang kanyang sariling kumpanya at para dito kailangan nito si Gaku. Si Haro ay isang lalaking maambisyon ngunit kailangan nito ng taong may talino at kakayahan na magawa ang mga technical na trabaho katulad ni Gaku. Kaya pinaliwanag ni Haro ang roadmap ng kanilang kumpanya at hiniling nito na sumali siya sa misyong ito. At ang pangalan ng kanilang bagong kumpanya ay Trillion Game at balak nilang kumita ng $1 trilyon sa planong ito. Ang headquarters ng kanilang kumpanya ay ang kanilang apartment at nagtungo si Haro doon na may bagong upuan at inubos nito ang kanilang ipon dahil sa upuan na ito na para kay Gaku at nais nito na komportable si Gaku at magsumikap para sa kanilang kumpanya. At pagkatapos nito gumawa sila ng isang magaspang na presentasyon ng kanilang plano para sa negosyo at nagpunta sa mga bangko upang makakuha ng investment na pera. Gayunpaman walang sumang-ayon sa kanila na magbigay ng pera dahil sila ay mga baguhan sa negosyo na walang paunang karanasan. At bukod dito ang kanilang plano ay hindi masyadong detalyado ngunit sa huli nagtungo sila kay Kirika dala ang kanilang panukala upang makahiram ng pera ngunit si Kirika ay isang matalas na babae at hindi rin ito sumang-ayon sa kanilang bitag upang ipahiram ang kanyang sariling pera. At inalok ni Haro na maaari nitong tamaan ang mga bola at ihulog sa pamamagitan lamang ng isang tira na labis nagpatawa sa dalaga. Humiling itong pampuhunan bilang kapalit kung magagawa niya ito at mabilis na sumang-ayon si Kirika at hinayaan siyang subukan ito. Tinakpan ni Haro ang kanyang mata gamit ang sarili niyang necktie at naghanda na tumira at sa kabutihang palad lahat ng bola ay napunta sa mga butas ng tinamaan nito ang bola sa pamamagitan lamang ng isang tira. At muli si Kirika ay humanga at binigay sa kanila ang kanilang pera upang simulan ang kanilang sariling kumpanya ngunit mayroon itong mga kondisyon. Gusto nito ng 51% shares ng kanilang kumpanya kapalit ng 100 milyon yen ngunit hindi pumayag si Haro sa gusto niya dahil ang ibig sabihin nito ay si Gaku at Haro ay kailangan na magtrabaho sa ilalim ni Kirika sa lahat ng oras at tinanggihan nila ang alok at tuluyan umalis. At matapos nito nagtungo sila sa isang party club upang ipagdiwang ang deal na nakuha nila ngunit hindi rin naman natuloy.
At doon nalaman nila ang tungkol sa isang hacker tournament na magaganap sa Dragon Bank. Mabilis na inirehistro ni Haro ang kanilang mga sarili bilang isang grupo gamit ang larawan ni Gako at ginamit din ito ang alok ni Kirika bilang isang bitag at ginawa itong title ng kanilang team sa kompetisyon na ito. At sa araw ng torneo si Gako ay lumalaban ng mag-isa laban sa 100 hacker para mapasama sa top 12 na hackers at nilulutas nito ang ilang problema at kumukuha ng ilang puntos, ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabagal upang makipagkumpetensya sa malalaking grupo. Ngunit dumating si Haro kasama ang maraming tao sa isang video call at lahat sila ay mga newbie na hacker, ngunit sapat na sila para tulungan si Gako na manalo sa round na ito. Ang laban ay naganap sa loob ng humigit kumulang 12 oras at si Gako ay nagtrabaho ng buong gabi kasama ang lahat ng newbie upang makapasok sa top 12. At sa umaga pumunta si Gako sa rooftop upang sabihin kay Haro na nalagpasan nila ang round at ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa itaas at naghintay sa huling round. At ngayon sa araw ng finals para sa mga hackers, muling nag-iisa si Gako laban sa mga grupo na binubuo ng 5 hackers sa bawat grupo. Ang Dragon Bank ay dinala rin ang kanilang sariling grupo sa paligsahan at dumating si Haro sa lugar na nakadamit ng isang monghe at may dalang kakaibang bagay upang ipakita ang pagdarasal nito sa mga Diyos upang manalo sila sa torneo na ito dahil nais nila ang premyo upang masimulan ang kanilang kumpanya. At bago pa magsimula ang laban hiniling ni Haro kay Gako na i-connecta ang router pagkatapos ng eksaktong 1 minuto sa pagsisimula ng oras. At nang magsimula ang laban pumunta si Haro sa entablado at nagsimulang iwagayway ang kanyang kakaibang armas sa hangin. At sa katunayan ang bagay ay gawa sa silicone na ginamit ni Haro upang harangan ang mga signal ng router para maabot ang mga grupo, kaya naman ang lahat ng team ay nagkakaroon ng problema upang kumonekta sa router. Huminto ito sa ilang sandali at pagkatapos ng 1 minuto hiniling nito kay Gako na sumali sa router. Samantala napansin ng management team ang plano ni Haro at mabilis siyang pinigilan sa paggawa nito. Bagamat nakahanap si Gako ng lugar upang kumonekta sa router ng mas maaga dahil sa tulong ni Haro, natatalo pa rin ito sa laban dahil ang ibang grupo ay mas malakas kaysa sa kanya at mabilis na hinihigitan ang kanyang puntos ng madali. Pagkatapos ay inihayag ni Haro na ang lahat ng grupo ay gumamit ng router na inilagay niya sa umpisa na mas malapit sa entablado. At nang harangan ni Haro ang signal ang iba pang grupo ay nakita na ang router ay isang alternatibo at kumonekta dito. Ang parehong router ay may parehong pangalan, ngunit maaaring gamitin ni Gako ang kanilang router upang ma-hack ang mga password ng grupo at sinamantala ni Gako ang pagkakataon na ginawa ni Haro upang ma-hack ang mga password ng ibang team at simulan ang pag-atake sa kanila. At sa saglit na oras nagawa nitong umangat ang kanyang puntos at napanalo ang laro. Nasa lugar din si Kirika at masaya na makita silang manalo, ngunit sinabi ng management na si Haro ay nandaya gamit ang piraso ng mga silicone sa pamamagitan ng pagharang nito sa mga signal, kaya sila ay diskwalipikado at hindi makukuha ang premyong pera. At nang marinig ito habang papaalis lumitaw si Mr. Kito sa kanilang harapan at isa ito sa mga manunood at labis na humanga kay Haro at Gako. Kaya naman inalok sila nito ng 30 milyon para gamitin bilang puhunan para sa kanilang bagong kumpanya. Dinala sila ni Mr. Kito sa isang pub upang tapusin ang kasunduan at nagbanta ito sa kanila na gamitin ang pera ng maingat o kung hindi kailangan nila maging alipin sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At bukod dito nais din itong kumita ang kanilang kumpanya ng 300 milyon sa loob ng 3 buwan at si Haro at Gako ay labis na masayang makatanggap ng puhunan para sa kanilang bagong kumpanya. Mabilis nilang sinimulan ang pag-recruit sa mga tao at naglabas ng mga ads para sa interview at marami ang naging interesado. At dahil wala silang karanasan sa pag-interview sa mga tao, gumamit sila ng isang libro upang kumuha ng ilang ideya at ginamit ang mga tanong upang hatulan ang mga empleyado. At ang tanong ay kung nagbebenta ka ng isang bagay sa halagang 1,000 yen at ang iyong kakumpetensya ay nagbebenta ng kapareho sa halagang 500 yen, ano ang gagawin mo para maibenta ito? Ang ilang aplikante ay nagbigay ng tamang sagot kung saan ay bilhin ang artikulo ng kakumpetensya sa halagang 500 yen at pagkatapos ay ibenta ang dalawa sa halagang 1,000 yen. Ngunit ang isang dalaga na aplikante na si Rin ay tila hindi sumasagot. At sinabi nito na nabasa na niya ang libro kung saan kinuha ang sagot at isa itong halimbawa ng hindi katapatan kung sasagutin niya ito, at nagustuhan ng dalawa ang pag-uugali ng dalaga at tinanggap siya sa kumpanya at nakaramdam ng koneksyon si Gako kay Rin. Nagtungo ito sa kanilang apartment para magsimulang magtrabaho sa kumpanya, ngunit si Gako at Haro ay wala pang plano talaga sa kumpanya at wala rin silang ideya kung paano ito sisimulan. Kaya ginamit ni Rin ang kanyang kaalaman sa libro na nabasa nito sa kanyang buhay upang bigyan sila ng ilang ideya, at sa huli na naisip nilang gawin ng isang AI na tutulong sa mga tao sa kanilang tanong tungkol sa usapin ng pagreregalo sa isang tao.
Ngunit ang paggawa ng AI ay nangangailangan ng malaking pera at manpower kaya nagpasya silang gumawa ng isang fake na AI kung saan sa likod nito ito rin ang sasagot sa mga tanong ng tao. Inilunsad nila ang kanilang app para sa kanilang AI at hinirang si Rin upang sagutin ang lahat ng katanungan. Ginawa din nilang presidente si Rin ng kumpanya dahil ang pagkakaroon ng isang binibini bilang ang kanilang pangulo ay maaaring mas maging promising ang imahe ng kanilang kumpanya. Ang kanilang ideya ay naging isang tagumpay at nagsumikap si Rin na sagutin ang mga tanong ng tao kung saan sa pagtatapos ng buwan tinignan nila ang revenue ng kumpanya at lumalabas na patuloy itong lumalaki ngunit kailangan nila ng boost upang maabot nila ang kanilang target kaya muli silang nagplano upang iwasto ang AI. At nang makita nila ang mga estatistika nalaman nilang mas pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pag-ibig at ang kanilang mga tanong ay tungkol lahat sa pag-ibig at hindi nila ito masagot ng madali kaya mas pinili nilang mag-focus sa pagsagot ng mga tanong na may kaugnayan sa pagbibigay ng mga bulaklak. At dahil si Rin ay may karanasan sa pagtatrabaho sa isang flower shop ang kanyang mga rekomendasyon ay naging viral sa lalong madaling panahon. At sa loob ng isang buwan nakakuha sila ng maraming traffic sa kanilang app at sa katapusan ng buwan nakakuha sila ng 300 milyon yen sa kanilang revenue at sila ay labis na masaya sa kanilang tagumpay at pinakita ang revenue kay Mr. Kito na masaya rin malaman na hindi nasayang ang kanyang pera. Pinakilala sila ni Mr. Kito kay Ms. Suzuko na may-ari ng isang flower company at nag-invest ito sa Trillion Game at pinayagan din silang ibenta ang kanyang mga bulaklak sa kanilang online platform. Ngunit nagtakda ito ng malaking numero upang makamit at tinanggap ni Haro ang alok ngunit ngayon ay plano ng grupo na maabot ang malaking revenue dahil ang kanilang market ay hindi masyadong malaki. At upang maabot ang malaking benta kailangan nilang sakupin ang market ng mga nightclub dahil nagpupunta ang mga tao doon at gumagastos ng maraming pera upang libangin ang kanilang mga sarili. Kaya nagpasya si Haro at Gaku na pumunta doon at ipakilala ang kanilang AI habang ginamit ni Haro ang kanyang pambihirang kakayahan at alindog upang maakit ang mga babae sa lugar. Naging isang mahusay itong host sa nightclub at nagsimulang mag-advertise ng kanilang AI sa mga taong nakilala niya sa lugar ngunit sa kasamaang palad nakilala ni Gaku ang isang babae na customer ng ibang host. At ang babaeng ito ay hindi nirespeto si Gaku at dumating rin ang ibang host sa lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Dinala nila si Gaku sa isang eskinita at sinimulang nabugbugin siya ngunit dumating si Haro sa lugar at muling iniligtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagtanong ang isa pang host kung ano ang layunin ni Haro sa pagtatrabaho nito sa nightclub. Sinabi ni Haro sa kanya na gusto nitong ibenta ang kanyang bulaklak sa mga customer sa lugar at pinakita na gumawa si Gaku ng isang 3D na modelo ng kanilang bulaklak upang ipakita ito ng mas maganda sa kanilang app at mas pinadali rin nila na gamitin ang kanilang app. At pagkatapos nito ikinalat nila ang trend sa pagdiriwang ng kaarawan gamit ang mga bulaklak batay sa mga rekomendasyon ni Rin. At dahil sa kanilang labis na pagsusumikap na gawa nilang akitin ang market cap ng mga nightclub at dahil dito ang kanilang benta ay mas lalong tumaas. At sa pagtatapos ng buwan nang tignan nila ang kanilang istatistika ang buwanan kita ay naayon sa hiling ni Suzuko at labis silang masaya sa pagkamit nila sa isa pang milestone. Natuwa si Suzuko sa paglago ng Trillion Game at nakipag-ugnayan ito sa kanila upang makipagtrabaho ng higit pa sa hinaharap. Ngunit sa sumunod na araw ang Dragon Bank ay inilunsad ang kanilang sariling app upang magmungkahi ng mga bulaklak bilang regalo sa mga tao dahil sa kanilang malawak na budget at kontrol sa media. Ang kanilang advertising ay malaki na ginawang viral ang kanilang app sa loob lamang ng araw sa buong bansa at nakopya nila ang buong tema ng Trillion Game at na-advertise ito ng labis at nakalimutan ng mga tao ang app ng Trillion Game. At sa paraan na ito ang app ng grupo ay bumagsak ang revenue ng husto at sa katunayan si Kazuma na siyang ama ni Kirika ay ginawa ang lahat ng ito at siya ang presidente ng Dragon Bank at ayaw na makita ang sinuman na pumapantay sa kanyang kumpanya at palagi rin itong gumagawa ng bagong negosyo upang wasakin ang mga bago at sa kaparehong paraan na ginawa niya sa Trillion Game sa pagkakataon na ito. Si Gaku, Haro at Rin ay nag-aalala sa kanilang kumpanya dahil wala silang sapat na pondo sa ngayon upang suportahan ito dahil bumagsak ito ng husto. At sa sumunod na araw nakaisip si Haro ng isang bagong ideya at nais nitong pumasok sa market ng social games at pinakita nito ang kanyang plano kay Gaku at Rin at pareho silang pumayag matapos na makita ang plano. Ang susunod na hakbang ay kailangan nilang maghanap ng kumpanya na maaaring gumawa ng laro kasama sila at para dito gumawa si Rin ng isang listahan at si Gaku at Haro ay pumunta sa mga kumpanyang ito ngunit lahat ito ay tinanggihan sila. At sa huli nakita nila ang isang kumpanya na nasa hindi magandang kondisyon at nagtratrabaho sila sa isang apartment na walang budget para sa kanilang renta para sa susunod na buwan. Kinumbinsi ni Haro ang presidente ng kumpanya na si Sakura na magtrabaho kasama siya upang gumawa ng isang nakakamanghang laro na iantig sa puso ng mga tao.
Nagpanggap din si Haro na mayroon silang malaking opisina at malaking halaga ng pera para gawin ang laro. Pumayag si Sakura na makipagtrabaho kasama siya at pumunta sa apartment ng Trillion Game kasama ang kanilang mga gamit. Samantala tinawagan sila ni Haro upang ipaalam sa kanila na nagrente ito ng isang gusali para sa kanilang opisina at buong team at mabilis na nagtungo sa lugar. Ang bagong opisina ay malaki at ang lahat ay nagulat nang makita nila ito. Gumastos si Haro ng maraming pera para sa lugar at ang rente nito ay malaki dahilan upang mag-alala si Rin at Gako, ngunit kumbinsado si Haro na malalampasan nila ito. Pinakita ni Haro sa kanila ang roadmap ng kanilang laro at gustong-gusto nitong tapusin ang laro sa loob ng 6 na buwan, ngunit walang makakagawa ng isang magandang laro sa maikling panahon na yon, kaya gusto ni Haro na gumawa ng ilang amendment sa isang lumang laro na na-publish na. Ang lahat ay gusto ang larong ito nung sila ay bata pa, ngunit hindi ito masyadong kumita noon at ngayon nais ng grupo na kumita ng malaki sa larong ito. At pagkatapos nito inayos nila ang isang pagtitipon sa mga investor kung saan inanunsyo na ang producer na dating gumawa ng isang number 1 game ay sasali sa Trillion Game para gawin ang kanilang laro. Ang anunsyong ito ay nakuha ang atensyon ng lahat at ito ay si Mr. Habijama na gumawa ng isang kababalaghan kung saan naging isang mayaman sa loob lamang ng araw at nasa itaas ng gaming industry at inanunsyo nito na gagawa siya ng magandang laro kasama ang kumpanya ng Trillion Game. Naroon din si Sasuko at handang mamuhunan sa kanilang bagong proyekto at nang makita ito ang lahat ng investor ay namuhunan sa kanila at si Sakura ay labis ang saya at nasabik sa bagong proyekto ng kanilang team. Palagi nitong iniisip ang pakikipagtrabaho kay Habijama, ngunit lumalabas na si Mr. Habijama ay isang peking producer na ginawa lamang ni Haro. Ang tunay na pagkakakilanlan ng producer ng kilalang laro ng bansa ay hindi kilala ng kahit na sino at ginawa lamang ito ni Haro upang lumikha ng isang hype para makakuha sila ng malaking puhunan at nagtagumpay ito sa kanyang misyon at nakaipon sila ng 2 bilyon yen mula sa mga investors. Isiniwalat din ni Haro na hindi nito gagamitin ang pera upang gumawa ng isang laro, ngunit nais nito na gumawa ng kanyang sariling media empire. Hiniling nito kay Gako na gumawa ng isang dummy game upang ipakita ito sa mga investors at sa katunayan ayaw ni Haro na muli silang matalo ng Dragon Bank dahil ang kumpanyang ito ay may sariling media kung saan madali nilang na-advertise ang kanilang proyekto. Nais ni Haro ang kaparehong bagay sa kanyang kumpanya na Trillion Game, ngunit sa paggawa nito sinaktan niya ang damdamin ng lahat, lalo na si Gako, si Rin at ang gaming team. Sinabi nito ang lahat kay Gako at hiniling na pagtakpan ang kanyang plano ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagtungo ito kay Kito at sinabi ang kanyang plano upang kumuha ng isang kumpanya ng media dahil si Kito ay nagtatrabaho sa ganitong industriya. Ngunit hindi sigurado si Kito kung makikipagsosyo ito kay Haro o hindi, kaya humiling ito ng panahon upang pag-isipan ito. Samantala dumating si Rin at pinakita kay Gako na nag-withdraw si Haro ng 2 bilyong yen mula sa kanilang account. Nagalit ito kay Haro at nais na ilabas ang lahat ng galit sa kanya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gako na gawin ito dahil ayaw niyang mag-away silang lahat at sinabi nito na siya ang mamamahala sa paggawa nila ng laro. Pagkatapos ay sinabi nito ang katotohanan sa kanilang gaming team at nang makita ni Gako na ang lahat ay depressed sa hindi magandang balitang ito, sinabi nito na mayroon siyang kaibigan sa Dragon Bank na nakakaalam tungkol sa producer ng laro at makikipag-ugnayan nito upang malaman ang mga tungkol sa producer upang ma-hire nila ito para sa kanilang laro. Naging emosyonal si Sakura nang makita nitong si Gako ay isang lalaking may puso na sumalungat sa plano ng kanyang kaibigan upang gumawa ng isang laro. Samantala si Haro ay gumagawa ng isang plano kasama si Kito upang makuha ang kumpanya ng media na kilalang God Promotion. At si Kito ay nagtrabaho sa kumpanyang yon bilang executive member, ngunit pinatalsik ito sa kumpanya dahil sa isang aksidente sa kalsada na hindi niya ginawa at isang batang aktor ng kumpanyang yon ang gumawa, ngunit hindi makayanan ng kumpanya ang pagkawala ng aktor na ito kaya inilagay nila ang pagkakasala kay Kito at pinaalis sa kumpanya. At ngayon ay plano ni Haro na e-blackmail ang kumpanya sa pagsisiwalat ng tunay na salarin sa aksidenteng yon. Gusto nitong gawin ng kumpanya si Kito bilang presidente at iligtas ang kanyang imahe sa harap ng publiko. At si Gako sa kabilang banda ay hinak ang kumpanya ng Dragon Bank upang malaman kung sino ang producer ng number 1 na laro sa bansa. Ngunit sa mga oras na bubuksan nito ang folder, nagdalawang isip ito na tila isa itong immoral na bagay. At sa umaga sinabi ng mga tauhan ni Kirika na ang kanilang system ay nahack nung isang gabi, ngunit walang data ang nakuha. At bukod dito nag-update ang hacker sa kanilang seguridad at isinara ang lahat ng butas sa kanilang sistema. Mabilis na naisip ni Kirika si Gako dahil siya lamang ang kilala nitong makakagawa noon, kaya tinawagan nito si Gako upang makipagkita sa kanya. At ang paraan ng pagtatanong nito ay tila pupunta sila sa isang date at dahil baka nais ni Kirika na magpasalamat sa kanya.
Nagkita sila sa isang amusement park sa sumunod na araw at sumakay sa maraming rides at tinamasan nila ang buong araw at sa huli sinabi ni Kirika kay Gaku na ang kanilang kumpanya ay nakakatalam niya kung sino ang gumawa nito. At si Gaku lamang ang nakakaalam sa loophole sa kanilang sistema sa kumpanya, ngunit sa halip na magnakaw ito ng impormasyon, pinatunayan ni Gaku ang kanyang sarili bilang isang tunay na lalaki at inayos pa ang sistema ng kanilang seguridad. Humanga si Kirika dito kaya nagtanong ito kung bakit ito ginawa ni Gaku at sinabi ni Gaku sa kanya na gusto nitong makuha ang pagkakakilanlan ng producer na gumawa ng sikat na laro sa bansa. Si Kirika ay labis na masaya sa kanyang katapatan kaya binigyan siya nito ng isang drive na naglalaman ng pagkakakilanlan ng producer at nakaramdam ng labis na saya si Gaku nang makuha nito ang impormasyon. Kaya ngayon si Gaku at Rin ay nagtungo upang makita ang tunay na Habijama at hiniling na sumali sa kanilang kumpanya, ngunit humiling si Habijama ng 185 milyong yen bilang kanyang kabayaran upang sumali sa kanilang kumpanya na napakalaking halaga para sa isang nagsisimula pa lang na kumpanya tulad ng Trillion Game. At nang marinig ang halaga, ang dalawa ay nakaramdam ng pagkabalisa at halos malapit na silang umalis nang hindi na isasara ang kasunduan. Ngunit dumating si Haro sa lugar at inimungkahi nito ang ideya kay Habijama na magtratrabaho ito sa kanilang kumpanya bilang isang tagapayo sa ilang araw at pagkatapos ay magbabayad sila ng tama hanggang sa matapos ang trabaho. At sa puntong ito ang parehong panig ay sumangayon at ngayon ang Trillion Game ay magbabayad kay Habijama ng mas mababa kaysa sa inaasahan. At matapos na batiin ni Haro si Gaku dahil sa pagkuha nito ng impormasyon sa producer mula sa Dragon Bank at dahil matalik silang magkaibigan, nais ni Haro na tulungan siya sa pagkakataon na ito at gagawin nito ang parehong plano nila ng magkasabay sa pagkuha ng isang media empire at sa paggawa ng isang laro. At sa sumunod na umaga si Haro at Mr. Kito ay nakipagkita sa ilang investors at kinumbinsi sila na ibenta ang kanilang share sa God Promotion sa kanila. At nagbanta sila na ang stock price ay babagsak sa oras na malaman ng publiko ang tunay na salarin sa aksidente. Kaya naman binili nila ang mga shares mula sa karamihan ng namumuhunan sa pamamagitan ng pera na nakuha mula sa mga investors ng laro. Samantala si Habijama at Sakura ay nagtrabaho sa laro, ngunit ang kanilang pag-iisip ay magkasalungat sa isa't isa at nais ni Habijama na gawing pagkakitaan ng laro sa anumang paraan. Ngunit nais ni Sakura na gawin itong mas masayang laro sa una at pagkatapos ay pagkakitaan sa huli. Nakita ni Haro ang parehong halaga sa kanilang mga ideya at hiniling sa kanila na magtulungan dahil ang parehong bagay ay napakahalaga para sa kanilang lahat, kaya naman ang buong grupo ay nagsimulang magtrabaho ng husto para sa kanilang laro. At sa Dragon Bank nalaman ng ama nito na ibinigay ni Kirika ang impormasyon ng producer sa kanilang kalaban na kumpanya at sa mga puntong ito sinabi ni Kirika sa kanyang ama na hindi nito mapipigilan ang dalawang lalaki na yon at dapat na iwanan niya ang mga bagay-bagay sa kanya. Samantala ang kanilang laro ay nagsimula na at ito ay gumawa ng maraming pera at sa loob ng araw ito ang pinakamadalas na nilalaro sa buong bansa dahil gustong-gusto ng mga tao ang laro. At nang makita ito tumawag si Kakuro kay Habijama at nagbanta ito na iwanan ng Trillion Game o kung hindi dudurugin siya ni Kakuro kasama ang kumpanya. Si Habijama ay natakot dahil ang matanda ay nagagawa ang kahit ano dahil sa matindi nitong kapangyarihan at impluwensya, kaya naman umalis ito sa Trillion Game at muling bumalik sa Dragon Bank kung saan isang seremonya ang nagaganap upang ihayag rin ang kanilang bagong laro na ginawa rin ni Habijama. Ngunit si Gaku at Haro ay nagtungo rin sa lugar upang makita si Habijama at sinubukan nila itong kumbinsihin na muling bumalik sa Trillion Game dahil ito ang tanging kumpanya kung saan makakapagtrabaho si Habijama ng buong puso, ngunit si Habijama ay hindi nagpakita ng anumang positibong tugon sa kanila at umalis sa seremonya. At sa entablado ibinalita ng matanda sa mundo ang tunay na pagkakakilanlan ng producer sa likod ng nangungunang laro sa buong bansa. Inanunsyo din ito na si Habijama ay muling gagawa ng laro para sa kanila, ngunit nang makuha ni Habijama ang mic nagulat ang lahat sa kanyang mga sinabi. Inanunsyo nito ang kanyang pagbibitiw mula sa Dragon Bank sa harap ng marami at sinabi rin nito na siya ay makikipagtrabaho sa Trillion Game dahil naranasan nito na ang Trillion Game ay maaaring gumawa ng pinakamahusay na laro at sa pag-aanunsyo nito sa publiko ay makakatulong sa kanya upang hindi siya saktan ng matanda. At nang makita ito si Gaku at Haro ay labis na masaya kasama ang team ni Sakura, ngunit labis na nadismaya si Kakuro. Si Haro at Mr. Kito ay nakuha ang maraming boto upang gawin presidente si Kito ng God Promotions at kailangan nila ng magkaibang executive na miyembro at nakipagkasunduan sa kanila. At matapos na makuha ang God Promotions na kumpanya ang Trillion Game ay na-advertise ang kanilang laro sa lahat ng media platform at ginamit rin nila ang mga aktor sa kanilang kumpanya upang i-promote ang laro at nagbigay ito ng malaking pansin sa laro dahilan upang kumita ng mas malaki.
At sa loob ng ilang araw ang buong bansa ay nalaman ang tungkol sa laro dahil sa malawak nitong publisidad at sa anumang oras ang laro ay naging numero 1 laro sa buong bansa at pinagdiwang ng buong Trillion Game ang kanilang tagumpay ng magkakasama. At ngayon plano ni Haro na gumawa ng isang Trillion TV at para dito bumili ito ng isang ordinaryong weather channel at sinimulan ang pagbuo ng kanyang TV mula dito. Nagdagdag din ito ng maraming palabas at kumuha ng maraming tao para sa kanyang TV at nais ni Haro na makuha ang buong market dahil makakakuha ito ng malalaking sponsor at maraming pera. Ngunit ang Dragon Bank ay gumawa ng isang trick upang itigil ang kanilang paglunsad sa industriyang ito. Nakipagtulungan si Kirika sa mga sikat na streaming channel para palawakin ang kanyang sariling TV at nakipagpartner din ito sa mga TV making industries upang dagdagan ang kanyang mga TV channel at labis na nag-alala si Haro tungkol sa kanyang kumpanya. At ngayon kailangan niyang humanap ng paraan para matalo ang kanyang katunggali at binigyan siya ni Kito ng payo na magdagdag ng isang broadcasting channel sa kanyang TV. At dahil maraming tao ang nanunood ng TV malaking tulong ito sa Trillion TV na mas lumago pa kung magdadagdag sila ng news channel sa kanilang kumpanya. Kaya nagpunta si Haro upang makipagkita sa isang news producer na si Kenugi at inalok ito ni Haro ng pagkakataon na sumali sa kanyang kumpanya bilang isang producer. At sa una si Kenugi ay hindi nagpakita ng kahit anong interes ngunit alam ni Haro na hindi makikita ni Kenugi ang kalayaan sa paglalathala ng mga balita sa kanyang channel dahil sa paghihigpit ng may-ari. Nais ni Kenugi ang isang malayang paghahayag ng mga journalist na hindi nito makamit sa kanyang kumpanya. Ginamit ni Haro ang pagkakataon na ito at nangako na bibigyan siya ng kumpletong kalayaan upang ilathala ang lahat ng aktwal na balita. At bukod dito ipinagmalaki ni Haro ang tungkol kay Gaku at sinabing siya ang pinakamahusay na software engineer sa mundo na tutulong sa kanya sa pagbuo ng channel kaya sumali si Kenugi sa Trillion TV at nagsimulang bumuo ng kanilang departamento ng balita. At pagkatapos ng ilang araw nag-cover sila ng broadcast ng isang kaganapan kung saan ang mga tumakas na preso ay may hawak na ilang sibilyan. Nakuha ng Trillion TV ang ilang eksklusibong footage na naging dahilan upang maging viral ang kanilang channel sa buong bansa. Ang kanilang manunood ay dumami mula sa buong bansa at mabilis silang nakakuha ng maraming sponsors at ang lahat ng miyembro ng team ay masaya sa tagumpay na ito at nagdiwang. At nang makita ito gumawa ng hakbang ang Dragon Bank at tinipon ni Kirika ang lahat ng news channel at nagdaos ng isang malaking press con. At doon inanunsyo nito na ang kanilang TV ay magbibigay ng 3 taon na libreng subscription sa buong bansa. At ikinagulat ito ng buong publiko dahil ito ay isang matapang na hakbang na ginawa ng Dragon Bank laban sa Trillion Game nang hindi iniisip ang mangyayari sa kanila. At pagkatapos ng anunsyong ito ang kanilang TV ay nag-viral sa loob lamang ng oras at upang kontrahin ang hakbang na ito dumating si Haro sa ideya na mag-publish ng ilang eksklusibong content sa kanyang TV. Nais nitong gumawa ng anime kasama ang isang kumpanya na gumagawa nito at ang palabas na ito ay ipapalabas nila sa TV na aakit sa maraming manunood kaya ang mga founder ng Trillion Game ay pumunta sa isang kumpanya ng anime. Si Asami ang artist na nagdidisenyo ng anime para sa kumpanya at ang kanyang gawa ay naging viral sa publiko. Siya ay mahal ng lahat ng mga anime lover ngunit ang Dragon Bank ay nakarating sa kanya at gumawa na sila ng kasunduan sa manager ni Asami para sa isang paparating na anime na ipapalabas sa Dragon Bank TV. At nang marinig ito nagpasya si Haro na makipagkita kay Kirika at sinubukan siyang kumbinsihin na dapat ibigay nito ang anime sa kanila ngunit si Kirika ay isang matalas na negosyante. Pumayag itong ibigay ang anime kay Haro ngunit bilang kapalit nais nitong maging tauhan si Haro at si Haro ay hindi ang klase ng tao na papayag sa ganoong kasunduan kaya mabilis niya itong tinanggihan. At sa kabilang banda nakipagkita si Kakuri kay Kito na ngayon ay siya ng presidente ng God Promotions at humahawak sa lahat ng media services ng Trillion Game. Hiniling ni Kakuro kay Kito na iwanan ang Trillion Game at bilang kapalit ibibigay nito ang lahat ng trabaho sa media ng Dragon Bank kay Kito at sa God Promotion. At walang duda na si Kito ay makakakuha ng mas malaking negosyo mula sa Dragon Bank sa mga oras na ito ngunit ibinahagi pa rin ito ang mga detalye kay Haro na sinabi na gawin nito kung ano ang makakabuti para sa kanyang negosyo. At para kay Kito nagpa siya ito na tanggihan ng alok ng Dragon Bank dahil nais nitong makasama ang Trillion Game at si Kito ay kumita na ng malaki sa pamamagitan ng pag-invest nito sa unang 30 milyon kay Haro at Gaku at naisip pa rin ito ang dalawang binata na ito ay marami pang magagawa sa hinaharap. Si Haro ay muling nagpunta sa kumpanya ng anime at sinubukan na kumbinsihin ng manager nito na makipagtulungan sa kanila ngunit hindi pa ito handa dahil nakipagkasundo na sila sa Dragon Bank. At gumawa si Haro ng isang emosyonal na diskarte at sinabing gusto nilang gumawa ng isang anime tungkol sa buhay ni Asumi na siya mismo ang manager.
At ang anime na yon ay isinulat niya mismo 10 taon ang nakaraan sa kanyang buhay ngunit hindi na-publish dahil sa napakaraming trabaho at ngayon ay nais ni Haro na gawin itong anime para sa kanyang sariling TV. At sa paraan na ito nagawa nitong magtagumpay at nakumbinsi si Asumi at ngayon ay ang susunod na hakbang ay kumbinsihin si Yasami na siyang taga-disenyo at main artist ng anime. Alam ni Haro na mahal ni Yasami ang pagpapahalaga sa sarili at katanyagan at gusto rin nitong makatrabaho ang isang international artist kaya tinipon nito ang puntong yun kasama ang punto ng anime sa buhay ni Asumi na kanyang matalik na kaibigan mula pa sa pagkabata at pinangasiwaan ang kanilang negosyo sa buong buhay niya at sa paraan na ito nagtagumpay ito na kumbinsihin si Yasami na makipagtulungan sa kanila. At sa isang seremonya upang ihayag ang collaboration sa pagitan ng dalawang kumpanya pinakita ni Gako ang kanyang bagong AI na modelo na maaaring gawing mas mabilis ang paggawa sa anime at mas madali. At sa paggamit ng AI magagawa nila ang anime sa loob lamang ng 6 na buwan na kadalasan inaabot ng 2 taon. At doon bilang tugon sa isang tanong inihayag din ni Haro na bayaran ang utang ng kumpanya ni Yasami para sa paggawa ng anime na yon kasama sila at ipapalabas ang lahat ng kanilang anime sa Trillion TV. Ito ay isang malaking hakbang sa pag-promote nila sa Trillion TV na kalaunana ay inanunsyo ni Haro. Si Kirika ay nasa lugar din at galit na umalis matapos na marinig ang lahat ng mga anunsyong ito. At nang makita ang tagumpay ng Trillion Game tinawagan ni Kakuri si Kirika at pinakita sa kanya na ang Trillion Game ay kinopya ang kanilang ideya at nagimbento ng pindutan sa kanilang TV sa lahat ng remote ng kumpanya ng mga TV. At ngayon na nabigo si Kirika na talunin ang Trillion Game nais ni Kakuro na bilhin ang buong kumpanya at nakipag-ayos ito ng pulong kay Gako Haro at Kito at nag-alok ito ng 70 bilyon yen upang ibenta ang kanilang kumpanya kay Kakuro at ang Trillion Game ay tatakbo bilang isang subsidiary na kumpanya sa ilalim ng Dragon Bank. At bukod dito nag-alok si Kakuro kay Haro na pakasalan si Kirika at sa paraan na ito si Haro ay magiging parte ng kanilang pamilya at papatakbuhin ang kumpanya ng Dragon Bank. Ngunit tinanggihan ni Haro ang lahat ng alok ng matanda at sinabi na may asawa na ito at wala itong balak na ibenta ang kanilang kumpanya. At sa sumunod na araw hinirang ni Kakuro si Kirika sa isang supermarket chain at tinanggal siya sa pangunahing kumpanyang Dragon Bank. At sa kabilang banda gusto ni Haro na pumasok sa isang cashless na kumpanya at gusto nitong gumawa ng sistema ng isang ligtas na pagbabayad sa isang tao patungo sa isa pa gamit lamang ang mobile app at QR code. Ngunit ang industriyang ito ay napaka-competitive at inalok nito na pag-aangin ng transaction fee sa loob ng 3 taon na lubhang kapakipakinabang para sa mga tindero at mamimili. Kaya ang mga nagtitinda ay masayang nagsimula makatanggap ng bayad gamit ang kanilang mga QR code at nakakuha sila ng magandang paglago sa pamamagitan ng sistema na ito ngunit nais ni Haro gawin ito sa buong bansa. Nais din itong isama ang pagbabayad para sa mga railways at metrobus sa pamamagitan ng kanyang app kaya nakipagpulong ito sa may-ari ng isang railway lines na gumagamit ng debit card. Inalok siya ni Haro na gamitin ang kanyang app sa halip na card para sa mga kabayaran dahil sa paraan na ito wala na silang gagastusin sa pagpapagawa ng mga card para sa mga customer. Ang may-ari ay humiling na makipagkita ito sa head ng railway tungkol sa ganitong uri ng pagbabago sa kanilang sistema kaya nagtungo ito upang makita ang head ng railway at nakita na si Kirika ay naroon rin para sa kanyang sariling cashless na promosyon ngunit ang head ng railway ay pareho silang tinanggihan at sinabi na ang railway ay hindi lugar para i-promote ang kumpanyang katulad nila. At nang makita ito nakipag-ugnayan si Haro kay Kirika at hiniling na magkita sila at nais nito na sumali si Kirika sa kanya at ang card ng Dragon Bank ay gumagana sa supermarket chain habang ang app ng Trillion Game ay sikat na rin sa mga shop vendor. Kaya kung magtutulungan sila madali nilang makukumbinsi ang railways na gamitin ang kanilang QR code sa kanilang mga transaksyon. Ang hakbang na ito ay nagbunga at matagumpay nilang nakumbinsi ang mga miyembro ng board ng railways. Ngunit labis itong ikinagalit ni Kakuro nang makita niya ito at hindi matanggap na ang kanyang sariling anak ay sumali sa mga kalaban kaya naman gumawa ito ng isang plano na wasakin ang Trillion Game. At sa sumunod na araw nakita ng mga founder ng Trillion Game ang isang balita sa TV at ang railways ay nakipagtulungan sa bagong kumpanya na soy-soy na sinusuportahan ng Dragon Bank. At sa magdamag binaliktad ni Kakuro ang lamesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang dalhin ang lahat ng executive board ng railway sa kanyang panig habang tinanggihan nila ang Trillion Game. At sa gitna ng kaguluhan nakatanggap si Gako ng tawag mula kay Kinugi at sinabing ang kanilang server ay bumabagsak. Nang suriin ni Gako ang mga server nalaman nitong nahack sila at ang lahat ng kanilang data ay ninakaw at nakita rin ito na ang kanilang seguridad ay pinasok ng isang tao 5 araw ang nakaraan at inubos ang kanilang data at ginawa ito mula sa loob ng opisina. Tinawagan ni Gako si Haro upang sabihin sa kanya ang lahat at si Haro sa mga oras na yon ay nakaupo kasama si Kakuro na may labis na tagumpay sa kanyang mukha.
Ginawa ito ni Kakuro sa kanila dahil sinaktan nila ang damdamin ng matanda sa pamamagitan ng pagtanggi nila sa kanyang alok at ayaw nitong makita silang magtagumpay. At si Rin bilang presidente ay kinuha ang pananagutan sa nangyari at dahil marami silang data ng milyong user ng kanilang game department na ninakaw isang tao ang dapat managot at kunin ang responsibilidad. Gumawa si Rin ng isang press con at nagbitiw sa posisyon bilang pangulo ng kumpanya at nakaramdam ito ng labis na lungkot dahil nakita nitong lumago ang kumpanya mula sa isang silid lamang patungo sa napakalaking kumpanya. At sa kabilang banda muling nag-alok si Kakuro kay Haro at Gako upang makakuha ng 70 bilyong yen at ibenta ang kanilang kumpanya at sa pagkakataon na ito sumang-ayon si Haro sa kanyang alok at ibinigay ang lahat ng kanyang share sa Trillion Game. Sinubukan siyang pigilan ni Gako na pag-isipan ang kanyang desisyon ngunit matigas at desidido na si Haro sa kanyang gusto at sinabi nito na itong ang pinakamagandang oras upang isara ang kanilang kumpanya at ang 70 bilyon ay hindi na masama. Hindi pa rin makapaniwala si Gako sa kanya at hindi ito nagbenta ng kanyang shares sa kumpanya at binente rin ni Kito ang kanyang parte sa Trillion Game at nagbakasyon sa natanggap nitong pera. At ang Trillion Game ngayon ay isa ng subsidiary na kumpanya na nagtatrabaho sa ilalim ng Dragon Bank at ang lahat ng kanilang operasyon ay kinansela at pinutol ang kanilang pagkamalikhain. Ang game department ay tinignan ang mga bugs sa nakaraang laro sa halip na gumawa ng mga bagong laro. At ang news department ay binabantayan din ng madalas habang si Gako ay nanlulumo sa isang rooftop at hindi makapaniwala na iniwan siya ni Haro. Ngunit lumitaw si Haro sa kanyang likuran at sinabi nito na ginawa niya ang lahat ng ito ayon sa isang plano at balak nitong sirain ang Dragon Bank mula sa loob tulad ng ginawa nila sa Trillion Game at naniniwala si Haro na ito lamang ang tanging paraan para mailigtas ang kumpanya nila at sinabi nito na hanggat may share si Gako sa Trillion Game walang makakakuha ng kumpanya sa kanila. Binigay din ni Haro kay Gako ang passkey sa opisina ni Kakuro at sa sumunod na araw pumunta si Gako sa opisina at nagpanggap bilang isang janitor. At doon hinak nito ang buong sistema at kinopya ang lahat ng data at pinatay nito ang mga camera at tinanggal ang footage niya na nasa loob. Ngunit nalaman ni Kakuro kung sino ang nag-hack sa kanilang system sa pamamagitan ng isang hidden camera sa mata ng isang estatwang kabayo sa kanyang opisina. At ngayon siya ay may pruweba kay Gako at Haro at balak niyang pahirapan ang mga ito ngunit tumayo si Haro at sinabi na hindi ito ang kanilang katapusan ngunit katapusan ng kumpanya ni Kakuro. Sinabi ni Haro na gusto nitong ibenta ni Kakuro ang kanyang shares at pipili ito ng bagong presidente na papalit kay Kakuro. At inayos ni Kito ang mga investors na gustong bumili ng mga shares na ito sa kanyang international trip. Si Haro ay may video footage ni Kakuro mula sa isang laptop at ni-record ni Gako ang lahat ng footage na ito nang i-hack nito ang kanilang system. At ang footage na ito ay nagpapakita kung paano niya kinokontrol ang mga balita sa pagpapakalat nito ng mga negatibong balita. At pinakita rin kung paano nito inuutusan ang kanyang mga tauhan na ibagsak ang Trillion Game at kung ibibigay ni Haro ang footage na ito sa media at sa publiko ang Dragon Bank na kumpanya ay magdurusa ng husto at ang kanilang shares ay mawawalan ng halaga. Nakumbinsi din ni Haro si Kirika na ibenta ang kanyang shares at sa pagsasama ng kanilang shares mayroon silang 51% na shares na sapat na upang gumawa ng bagong pangulo sa kumpanya na kapalit ni Kakuro at inihayag ni Haro na ang bagong presidente ay si Gako. Si Haro ay hindi maaaring maging presidente at mula sa araw na yun ang Dragon Bank ay ginawang subsidiary na kumpanya ng Trillion Game. At bukod dito ang lahat ng departamento ng parehong kumpanya ay pinagsama na para mas epektibo ang kanilang trabaho. Si Haro at Gako ay binalik din si Rin sa kanilang kumpanya at si Karika ay nagtatrabaho rin kasama nila bilang presidente ng Dragon Bank sa ilalim ng Trillion Game. At pagkatapos ng ilang taon nang muling sinubukan ni Gako na kumuha ng inumin sa isang vending machine ang kanyang pera ay hinangin at doon lumitaw ulit si Haro at kinuha ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagtalon nito sa hangin. Pagkatapos ay isinakay ni Haro si Gako sa kanyang Lamborghini at dinala ito sa isang port at plano ngayon ni Haro na palawakin ang kanyang negosyo sa antas ng pag-e-export dahil ang kanyang layunin ay kumita ng $1 trilyong. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.